Hi guys! Welcome to today's vlog. So, for today's vlog, meron na naman tayo upgrade para sa ating Honda City GN. Which is, yun nga, magpapalit na naman tayo ng rims para sa Honda City natin. Which is, i-reveal na natin siya. Mugen MF8. So, dahil nga meron tayong mga Mugen parts sa ating Honda City GN, I guess this is the best rims na fit para sa ating Honda City. So, tingnan natin kung anong itsura niya guys. Again, nandito nga pala ako sa Angelo USDM JDM Parts dito sa Metro Manila. So, shoutout to Boss Angelo para sa hookup para sa rims natin na to. Tingnan natin siya guys. Let's go! So, eto na siya guys. Mugen MF8 para sa ating Honda City GN. So, shoutout to Boss Angelo de Mesa. Ito yung shop niya guys. Dito pa lang heaven na. Makakita ka lang ng mga Mugen MF8 na hindi lang isang set. Grabe guys, oh. Dito pa lang sa rack na to, sobrang saya ng tignan. So, ito na yung rims natin guys. Balik tayo dito. So, ito na yung isasalpak nating new rims para sa Honda City GN natin. So, Mugen MF8. So, ang size niya is 16s pa rin. So, 2001 model siya guys. So, ayan siya, oh. So, hindi siya period correct sa auto natin, pero syempre guys, yung Mugen na rims na to, discontinued na to. So, sobrang rare na rin yung makakuha, and mga brand new niya is mostly mga 5 holes na. So, pang mga Civic Type R. So, ganun na yung mga bagong models, pang mga Civic. So, ayan. So, ito para guys, hindi lang yung dun sa rack na yan. Ito, sobrang dami ring Mugen dito. MF8, MF10, 5 holes. Ito naman, MF10L, size 15 naman. So, ito yung sa atin guys. So, from the CE28s, ito na yung ipapalit natin. I think this will be the end game rims para sa ating Mugen na Honda City GN. So, appreciate natin yung itsura niya, yung spokes. And dito, merong made in Japan. Ito yung JWL, VIA. Tingnan nyo guys yung spokes niya. Kitang-kita mo yung mga edges. Smooth yung edges. Yan pala yung isang difference ng mga Orig rims kumpara sa mga Orig rims na naman. Like, compare natin like Rota. So yung mga Orig rims, yung texture ng mga spokes niya, yung mga kanto na yan, sobrang smooth. Kasi sa experience ko noon, meron akong Rota grid. Nakakasugat actually yung mga spoke. So pag naglilinis ako, kasi nililinis ko rin pati loob, nakakasugat yung spokes niya. So ito, mga original rims, sa experience ko, pang 5 rims na yata natin ito na original or pang 4. So smooth yung mga edges niya. So hindi nakakasugat basta. So this one is with center cups. Ganito yung magiging itsura ng center cups niya guys. Hindi lang nakakabit sa ngayon. So yan, match na match siya sa preno natin or sa caliper natin na yung endless. So yan yung magiging center cups niya. So siguro this weekend, ipakabit natin yung rims na to. Subaybayan natin kung paano, then paingatan natin. Siguro bala ko sa Z-car na lang siya dalhin. So yan pala guys, oh. Meron din siya nakasulat dito na Mugen. Grabe guys, sobrang heaven dito sa shop ni Sir Angelo. So tingin tayo guys nung mga naka-display dito. I think yung iba dito meron na may mga may-ari. And then yung iba dito for sale pa rin. So if ever meron kayong inquiries, PM nyo lang si Sir Angelo de Mesa sa Facebook. And then yun, very welcoming siya kahit dito sa shop niya. Sobrang daming original parts and rare parts dito. Like ito pala guys. Intakes pa lang, sobrang nakaka-amaze na kasi hindi ka laging makakita ng mga ganitong intake. And then ito rin, Mugen na brakes. So 300mm yung rotors, Mugen din yung rotors niya. So yan, swak din yan sa mga 16s and 15s I think na ibang Mugen parts din. Meron din ditong Mag Blue na T37 15s. So center cups pa lang, sobrang nakakatuwa na B-cups na original. CE28. Ito pa guys, sobrang sarap sa mata, merong mga Recaro.
So, dito naman guys, sa office ni Sir Angelo, dito pala guys, so bago tayo pumasok, B18C. So, Type R na engine. So, dito guys, isa pa sa office ni Sir Angelo. Brand new na Mugen brakes. Valve covers din. So, for those who know, if you know, you know, magkano ang presyo ng mga valve covers na yan. And ito, syempre, hindi ka na basta makakuha ng brand new inbox na mga ganito. Na Mugen na brake kits. Ito pa guys, another, if you know, you know the price. So, Mickey Mouse na Mugen. Discontinued na rin yan, kaya sobrang mahal na rin ng mga price na yan. Mga parts na yan. Dito lang guys sa kung tawagin namin to sa probinsya, stante. So sa stante lang na to guys. So sa rack lang na to, grabe, sobrang daming pyesa na kung enthusiast ka, alam mo kung magkano yung mga yan. Sobrang nakakatuwa. Kasi hindi mo siya laging nakikita. All in one place. So ito, Mugen na tawag dito, gauge. Tingnan mo naman guys yung mileage. Ang baba pa. So nagpapataas din yan ng presyo sa parts na yan, specific parts na yan. Dito sa baba, mayroon ding another Mickey Mouse na Mugen steering wheel. Tapos sign spoon steering wheel. Ito yung box guys ng brakes. Dito rin guys, may mga rear din. So kung familiar kayo dyan, Mugen din yan. Black, tapos white and black na brake reservoir covers. Tapos mga sinaunang models or generations ng Mugen center caps nandito rin guys. Ayan, like ito, meron tayong mga ganito naman. Like yung sa atin, meron tayong Mugen na oil cap, valve, radiator caps. So lahat dito kompleto guys. So ito, meron ding, actually yan, auto yan ni Sir Angelo, Mugen EG. So isa rin yan sa mga hinahangaan na EG dito sa Pilipinas na halos kumpleto rin. So yun guys, samahan nyo ako siguro by the weekend, pa-install ko yung parts na to. So papasalamat ako marami kay Sir Angelo. In-accommodate niya tayo kahit bumabagyo guys. So yung vlog na to, inumpisahan ko kasagsagan na nandito yung bagyong Dante sa Kaemong. So, in-accommodate niya tayo. Nagpapasalamat akong marami doon. So, nandito tayo guys ngayon sa Zidcar Motor Parts dito sa Banawe. So, dito ko kasi laging dinadala yung auto natin pagka meron tayong mga mechanical works. So, yun nga. Andito na kami ngayon para ipa-install itong Mugen MF8 rims natin para sa ating Honda City GN. So, ayan. Inumpisa na ngayon baklasin yung mga tires, mga wheels nung auto para ma-prepare na. Papalipat ko lang actually yung Bridgestone Potenza na gulong natin na 205/50 ang size para dun sa ating new rims na Mugen MF8. So kaya ipapalipat ko lang kasi halos 2024 ko lang pinakabit yung Bridgestone Potenza natin and super satisfied naman ako sa Bridgestone Potenza na rims natin. So ngayon, bigyan ko lang kayo ng konting insight para dito sa Mugen MF8 rims natin. Meron kasing slight modification na gagawin para ma-install siya. Dahil ito siya guys. So pakita ko sa inyo. So yung rims natin na to guys, na Mugen MF8, ang specs nito ay 4x114. So ang Honda City natin is 4x100. So this one is 4x114. So kung mapapansin nyo sa spec sheet niya, sa decals niya, nakalagay dyan sa may bandang ilalim 4 holes, 4x114. So normally yung mga rims na to, in-install to sa mga Integra and yung mga EJ ata, alam ko 4x114 din eh. So para ma-install natin siya sa Honda City GN natin, kailangan natin ng PCD converter. So in advance, I bought a Mr. Offset PCD converter para sa rims natin na to. So when you say PCD converter, from 4x100 na holes, i-convert niya to 4x114 para magkasya dito. So, kailangan medyo mindful ka din pagdating sa offset ng rims na ikakabit mo
para hindi lumagpas sa fenders ng auto mo. So this one is medyo malalim ang offset nito. So higher offset, mas lubog yung rims. So in this case, meron tayong converter na may additional na 15mm. So ito siya guys, pakita ko rin sa inyo. So Mr. Offset is a trusted brand din naman. Naglagay lang ako ng nag-spare lang ako ng spacers dyan. So ito si Mr. Offset PCD converter. So as you can see, 4x100 yung holes, mas maliit ng konti, mas magkakalapit sila. Converted to 4x114. So mangyari, ito yung ikakabit sa stock studs natin, and then ito ang mag-hold, yung studs na to ang mag-hold sa Mugen MF8 rims natin. So yan siya guys. So in advance, gusto ko kasi silver yung makita dun sa spacers or PCD converter. So pinamachine ko siya. So yan yung magiging look niya pagdating dun sa pagtinignan mo yung rims. So ganyan siya. So gusto ko kasi silver para color matching na rin dun sa rims natin, para maganda yung flow nung PCD converter dun sa loob. So yan siya guys. So, and then aside dun sa PCD converter, syempre gusto natin stiff yung saka secured yung rims. So, fit na fit siya, kumbaga snug fit. Meron din akong binili na hub-centric rings. So, ang hub-centric rings guys, siya yung nag-fill in the gaps from the aftermarket rims to the lip. So, ito 56.1 siya, which is fit naman para sa labi ng hub ng Honda City natin. So 56.1, so same size rin doon sa Mr. Offset, and then saka natin isasalpak yung hub centric rings na ganyan. So ayan siya guys. So secured na secured siya, and then this outer diameter ng hub centric rims natin, yun naman yung papasok or magfi-fit dito sa bore, inner bore diameter ng Mugen MF8 rims natin. So yan siya guys. So dito, kung mapapansin nyo, ito yung 4x100 na stock studs natin ng Honda City natin. So para mag-fit yung 4x114 na Mugen MF8 rims natin, we need to cut the stock studs, kasi nga it will possibly hit the back face nung new rims natin MF8. So yung likod nito tatama. Kahit sabihin mo na may holes, so ayoko rin para mas flush siya tignan. So gusto ko hindi makikita tong nasa loob. So dito na tayo guys sa pag-dismount ng tires natin from our C28. Then nililipat na siya sa ating Mugen MF8. So kung meron kayong mga ganitong project in the future, ang laging gumagawa ng pagmamount ng tires ko dito sa mga rims natin is si Kuya Lawrence. So siya rin yung may hawak ng contact number ng Zidcar Motor Parts dito sa Banawe. So siya yung lagi kong trusted kasi nakailang rims na kami na napalitan ng goma, super safe, and alam na alam ni Kuya Lawrence yung ginagawa niya. So pwede nyo i-request yun guys, mabait naman si Kuya Lawrence. And sa mga scheduling syempre. So, ito na siya guys. Pakita ko sa inyo. Pangalawa na to. Ito yung ating C28. So, ang galing yung goma dyan. And ito yung ating Mugen MF8 guys. So, yan. Nilalagyan na ng hangin. Double checking kung may mga leak yung valves. And then ito yung nauna. Binabalance na sa ngayon. So, ongoing balancing na siya guys. Yan. Tingnan nyo naman gano'n sila kaingat. May nakakabit pa na basahan dun sa center bore ng ating rims para safe na safe and hindi ma-scratch. So yun yung isa sa mga binabayaran natin sa shops ng mga ganito, na yung quality of service nila guys, sobrang solid. So one stop shop, mechanical, electrical, anything. Message lang kayo sa Zidcar, or the best is tumawag kayo guys. So, yan na siya guys. I-mount na natin yung wheels, MF8. Kuya Don, pa-check kung sasabit yung spoke dito. Obserba natin, pero I think hindi naman. So, dahan-dahanin lang natin.
So may plus 15mm naman siya. Obserbahan natin kung sakto lang yung fitment sa ating brake kit. So itapat lang natin siya guys. Oy, saktong-sakto siya guys. 15mm PCD converter. Ganyan ang fitment niya sa endless calipers natin guys. So I think siguro mga parang 5mm ang gap niya from the spokes. So yan siya guys. So eto simple tip guys para may idea rin kayo. Kami pag nagkakabit kami ng mga lug nuts, which is yan na tulad niya na mayroong mga lock, yung lock nut tinatapat namin at a certain stud. In our case, yung lock nut namin tinatapat ko dito sa Made in Japan. So kung mapapansin nyo, iba yung lug nuts na yan, meron siyang susi para iwas theft, iwas nakaw. So ayan siya guys, yun yung isang tip na mabibigay ko sa inyo para hindi kayo mahirapan once na magre-retighten kayo ng lug nuts nyo o kaya yun nga, para alam nyo na kung saan nyo ilalagay yung susi. So yan siya guys, ito yung fitment natin. So sa tire to fender, sidewall to fender, yan siya. So medyo saktong pasok lang yung sidewall natin guys. So as I've said, computed naman na natin yung offset nito na halos same siya dun sa ating CE28 na previous rims natin. So yan na siya guys. Dito ko medyo kinabahan ng konti at first na baka mamaya hindi sumakto or kailangan pa nating magdagdag ng spacers dito. So for now, sobrang solid, saktong sakto kahit merong PCD converter guys. So yun, naka 1 out of 4 na tayo, nakabit na dito sa auto natin. Final na lang ng torque plater para sa mga lug nuts. And then final is yung center caps. Baka puntahan na natin kay Sir Angelo de Mesa, which is kung sino yung supplier ng rims natin na to. Dali na natin doon, baka doon na natin ikabit. So ayun, sobrang happy ako and satisfied, lalong-lalo na dito sa workmanship ng Zidcar Motor Parts. So iba sila mag-ingat. Siyempre, pag mga enthusiast, alam nyo naman, maintindihan nyo gaano kayo kaingat sa ating mga pyesa-pyesa, mapamaliit man. And as well sa mga details. So dito, pag binigpitan namin yung lug nuts, pinaplastikan pa namin guys. Para hindi maupod yung anodized black ng race duralumin natin na lug nuts. So ayan siya guys. I think ma-appreciate nyo lalo pagka nakakabit na yung center caps. Dahil yung center caps na ikakabit natin is anodized blue. Halos kakulay nung ating endless brakes. So guys, tapos na yung installation ng ating Mugen MF8 rims para sa ating Honda City GN. So, pakita ko na sa inyo yung output ng ating Honda City GN with the Mugen MF8 rims. So, ito na siya guys. So guys, ikutan natin na install na nila Sir Manuel yung center caps. So ayan na siya guys, Mugen center caps anodized blue. So yan na yung pinaka output ng ating Mugen MF8 rims for our Honda City GN. So as you can see, nagmatch siya para dun sa ating endless brakes. So syempre magkaiba sila ng shade, pero at least kumbaga yung color, tire valves na blue, na Mugen, endless brake kits or caliper, and then yun, race lug nuts ang kinabit natin na duralumin, and then yan, yung cone type na iconic Mugen center caps with the A-slit rotors guys, sobrang solid. So hindi pala biro ang pag-i-install ng center cap sa kanya, kasi kailangan mo talaga siyang
pukpukin, papasok, and kailangan nakasentro pagka pinasok mo yung, pagka pinukpok mo siya pa loob. So, yan yung output nung dito sa rear natin. So, ikutan din natin yung sa ating driver side. So, shoutout to JDM Underground, Wild Boys. So, ito siya guys. Ito naman yung sa ating driver side rear. Yan din yung fitment natin dyan. So, fitment natin, halos hindi mo mapapasok yung finger, tuck na rin siya. So, wala ring rubbing. So, yan yung rini-research or nag-trial and error na tayo dyan for the longest time para dun sa fitment na okay sa GN without sacrificing the fenders na i-roll. Kasi may tendency siya mag-bacon or magkaroon ng mga bakat-bakat na alon. So, at least ito, pwede pa rin nating sakyan. Isa, dalawa na passenger sa likod without rubbing. So, ito naman yung sa driver side. So, yan siya guys. So, sobrang satisfied ako. Pati dito, in-assist nila tayo, nila Sir Angelo. Again, thank you so much, boss. So, yan siya guys. So, lagyan natin ng B-roll. Then, outro na tayo guys para sa vlog na to. Sana na-enjoy nyo guys yung B-roll natin para sa ating Honda City GN on Mugen MFA trims. So sana may mga natutunan kayo sa vlog natin for today and sana na-enjoy nyo siyang panoorin. So again, please don't forget to like, comment, and subscribe para sa future updates. If interested kayo sa mga Honda City GN upgrades natin. And if may questions kayo, please comment down below. So that's it for our vlog today. Mugen MF8 on our Honda City GN. Finally guys. So, thank you very much. Peace out guys.